Praise God. Patingin niyo po muna yung mga katabi ninyo. Maganda ka at gwapo ka. Sobrang. Doon tayo eh. Ngayon lang nakita doon na gwapo ka eh. Ngayon lang nakita. Ang mga anak Diyos ay magaganda at gwapo. Amen? Amen. Parang lakas na. Amen. Parang may pinaghuhugutan ka, brother. Amen. Sige po, kayo pong lahat ay manalangin. Lord, salamat Panginoon sa hapon na ito na patuloy ikaw malayang kumikilos sa bawat isa. Lord, dayaan mo Panginoon na ang iyong Panginoong salita ay siyang mamutawi Panginoon sa aking mga bibig Panginoon. Patuloy Panginoon, maging encouragement. Patuloy Panginoon na ito ay maging enlightenment sa aming pamumuhay bilang isang Kristiyano. At salamat Panginoon dahil alam po namin Panginoon na lagi kang may biyaya at pabor sa aming mga buhay. Sa pangalan mo Panginoon Jesus. Amen. Okay. Sino po dito ang pagod maghintay? Sino dito yung pag naghihintay laging nagmamadali? O hindi makapaghintay? Ako, yun po yung sagot ko eh. Masyado po akong fast. Sino yung mga fast pacing dito? Yung fast pacing, yung parang kulang na lang, kailangan itong mangyari ngayong araw na to. Pag hindi to nangyari, mabibwisit ako, makikinis ako. Masisira ang araw mo pag hindi ganito ang nangyayari sa buhay ko. Amen? Sino po? Aminin, bato-bato sa langit. Pero totoo po yan. Tayo pong mga Kristiyano, hindi lang mga Kristiyano, kundi ang mga tao, tayong likas na mga tao ay hindi talaga nakakapaghintay. Diba? Sino dito yung pag hinihintay, okay lang sa kanya na hinihintay siya. Pero kapag ikaw ang naghintay, ang dami mo lang sinabi. Amen? Diba? Karamihan sa tao, kapag ikaw ang maghihintay, ayaw na ayaw po natin. Tama po ba? Bakit? Nakakapagod naman talaga maghintay. Diba? Kung ano yung usapan nyo, ay alas 4, dumating ka, 5:30. Isang oras at kalahati na. Namumutita yung mga mata na naghihintay sa'yo, wala ka pa din. Amen? Amen? No, lalo na sa mga lalaki. Kapag nakikipag-date kayo, agahan nyo naman. Hindi yung pinaghihintay nyo yung mga babae. Kaya baliktad eh. Minsan nauna pa yung babae. Usapan nyo alas 4, dumating yung babae, 3:45. Ikaw, 4:45 on the way, puro on the way ka pa din. Hanggang sa ano nangyari? Wala na, iniwan ka na ng kadate mo. Amen? So, totoo yan. Marami po sa atin, takot maghintay. Pero alam niyo po ba, yesterday night, I prayed to God. Kasi bilang isang Kristiyano, tayong mga Kristiyano, even personal life, may mga pagkakataon sa sitwasyon natin na nakakapagod maghintay. Nakakapagod maghintay. Lord, sabi mo may breakthrough ako ngayon. Lord, sabi mo meron akong magandang blessing ngayong buwan na to. Bakit hanggang ngayon, Lord, wala pa din? Lagi tayong may mga gano'n pagdating sa may hinihintay tayo. Pero let me remind you na nire-remind tayo ng Panginoon that there is a power in waiting. Amen? Ulitin ko. There is power in waiting. Why? Bakit kaya may power sa paghihintay? Yun yung tatalakayin natin sa maghapon na to. Alam niyo po ba ang bamboo? Kapag itinanim pala ang Chinese bamboo, 5 years pala yun bago siya tumangkad ng malaki. Ganoon siya katagal pala. So kako nung nagbabasa ko, ay, ganun pala ang tagal. Kaya pala yung mga bamboo, kapag nakita nyo, hindi sila basta-basta bumabagsak. Kasi matibay yung pundasyon nila eh. Bilhin mo 5 years yung bamboo. Kung ikaw kaya magtatanim ng bamboo, baka siguro hindi mo na tinuloy. Bakit? Kasi 5 years wala kang nakikita.
Ang 5 years na yon, yung mga ugat-ugat lang na yung mag-start. Yung mga ugat lang niya. Wala ka pa totaling makikita sa kanya. So imagine mo, kung tumagtalim ka ngayon, 2024, mga 2029, lalago na yung bangko mo. Pero alam niyo po ba, kapag after 5 years, in just 9 days, nag-grow agad yung bamboo ng mataas. Ganon siya kabilis mag-grow. Pero kailangan niya muna maghintay ng 5 years. Ikaw, natanungin ka lang, Lord, kaya mo maghintay ng 5 years dun sa mga bagay na gusto mong mangyari sa buhay mo? Kaya mo ba maghintay ng mga 10 years pa para makita mo yung growth, yung ganda ng future na meron ka habang ikaw ay naghihintay? Because you know what? Bamboo, ganun siya, ang bamboo, ganun siya katagal. Pero kapag naitayo na ang bamboo at kapag ka talagang nag-grow na siya, nakita niyo kung gaano siya kataas? More than 7 feet. Ganun din tayo bilang isang mga Kristiyano. Kapag tayo ay naghintay sa proseso ng Panginoon, magugulat ka na lang. Malaki ang pinag-grow mo sa buhay mo. Not only in your spiritual life, but also sa buhay mo personal. Why? Kasi pinatatagad ng Lord yung pundasyon na meron ka. Kasi kung ibibigay ng Lord ngayon yung mga bagay na hinihiling mo at hindi ka pa matatag, mawawala lahat yun. Masasayang lahat ng mga bagay na inihanda sa'yo ng Panginoon kapag hindi ka pa ready. Amen? Well, actually, a lot of us were not ready. Amen? Kaya bakit tayo nagtatanong, Lord, bakit napakatagal naman? Bakit, Lord, sabi mo may breakthrough ako, sabi mo pagyayamanin mo ako. Bakit hanggang ngayon ang tagal-tagal mo na naghihintay, wala pa rin? Why? Because alam ng Panginoon na kapag binigay niya ngayon, pwede kang mapahama kasi hindi ka pa ready. Diba? Yes, your desire, nandun yung desire mo, pero remember, si Lord pa rin ang magtatalaga ng mga bagay na desisyon at mga bagay na gusto niya para sa atin. Kasi siya ang nakakalabas at mas nakakabuti na para sa iyo. Kaya don't rush. Huwag tayong masyadong nagmamadali sa mga bagay na kung saan alam natin na hindi pa right timing. Because kapag pinilit mo ang isang bagay na hindi pa right timing, eventually, mabilis mo wala lahat. Masasayang lang lahat ng effort mo, masasayang lahat ng time mo, masasayang lahat ng pinagpaguran mo kasi mawawala siya. And that's what exactly nangyayari sa buhay ko. Because sometimes masyado tayo impulsive in every time. May mga decisions tayo sa buhay natin, masyado tayo impulsive. Na porket akala mo ito na yun, pero hindi pa pala yun yung right timing. That's why we need to ask God whether it is the right timing ba, not only hindi lang sa karir mo, hindi lang sa buhay mo, sa loob ng church, hindi lang sa ministry mo, hindi lang sa trabaho mo, kung hindi sa lahat ng aspeto ng buhay, lagi mo itatanong sa Lord kung right timing na ba. Even sa pag-aasawa, dapat tatanungin mo sa Lord kung right timing na ba. Kasi why? Kapag pinilit mo ang mga bagay na hindi pa hinog, ano mangyayari? Mapakla, di ba? Di ba ang manggala, kapag hinog sa pilit, mapakla, mapait, matabang, maasim. Ganun din po sa buhay natin bilang isang Kristiyano. Kapag hindi tayo marunong maghintay sa tamang timing ng Lord, magiging ganun din po ang sitwasyon ng buhay natin. So let's open your book sa Acts 1, verse 1 to 11. Ito pong book na to sa Acts. Ito yung time kung saan aakyat na si Jesus Christ, yung bago siya mamatay. Aakyat na siya sa langit after na to eh. Yung 40, pinaghintay niya yung kanyang disciples ng 40 days. So sabi sa Acts 1, verse 1 to 11, in my former book, Theophilus, I wrote about all that Jesus began to do and to teach
until the day he was taken up to heaven after giving instruction through the Holy Spirit to the apostle he had chosen. After his suffering, he presented himself to them and gave many convincing proof that he was alive. He appeared to them over a period of 40 days and spoke about the kingdom of God. Verse 4. On one occasion, when he was eating with them, he gave them this command: do not leave Jerusalem, but wait for the gift my Father promised, which you have heard me speak about. Verse 5. For John the Baptist with water, but in a few days you will be baptized with the Holy Spirit. Verse 6. Then they gathered around him and asked him, Lord, are you at this time going to restore the kingdom of Israel? 7. He said to them, it is not for you to know the times or dates the Father has set by his own authority, but you will receive power when the Holy Spirit comes on you. And you will be my witnesses in Jerusalem, and in all Judea and Samaria, and to the ends of the earth. Verse 9, after he said this, he was taken up before their very eyes, and a cloud hid from their sight. Verse 10, they were looking intently up into the sky as he was going, when suddenly two men dressed in white stood beside him. Verse 11, last verse, men of Galilee, they said, why do you stand here looking into the sky? The same Jesus who has been taken from you into heaven will come back in the same way you have been seeing him go into heaven. Basahin ko po sa Tagalog para mas maunawaan ng bawat isa. Gawa 1, 2, 11. Okay. Sabi po sa Tagalog, ako ay sumulat ng unang salaysay patungkol sa lahat ng sinimulang ginawa at itinuro ni Jesus. Siya ay gumawa at nagturo hanggang sa araw na siya ay dinala pa itaas. Nangyari ito pagkatapos niya magbigay sa pamamagitan ng banal na spirito ng mga utos sa mga apostol na kanyang pinili. Verse 3, pagkatapos ng kanyang paghihirap, nagpakita din siyang buhay sa kanila sa pamamagitan ng maraming katibayan. Siya ay nakita nila sa loob ng 40 araw at nagsalita siya ng mga bagay patungkol sa paghahari ng Diyos. Sa pakikipagtipon niya sa kanila, siya ay nag-utos sa kanila, huwag kayong umalis sa Jerusalem, sa halip ay hintayin niyo ang pangako ng Ama na inyong narinig mula sa akin. Ito ay sapagkat totoong si Juan ay nagbautismo sa tubig, ngunit kayo ay babautismuhan sa banal na spirito ilang araw pa mula ngayon. Verse 6, nang sila ay nagkatipon-tipon, nagtanong sila sa kanya, Panginoon, ibabalik mo bang muli ang paghahari sa Israel sa panahon nito? Verse 7, sinabi niya sa kanila, may oras o mga panahon na inilagay ng Ama sa sarili niyang kapamahalaan. Ang pagkakaalam sa mga ito ay hindi para sa inyo. Subalit tatanggap kayo ng kapangyarihan kapag dumating na sa inyo ang banal na spirito. Kayo ay magiging mga patotoo sa akin sa Jerusalem, sa buong Judea, sa Samaria at sa pinakamalayong bahagi ng lupa. Verse 9, pagkasado niya ng mga bagay na ito at habang sila ay nakamasid, siya ay dinala pa itaas at itinugli siya ng isang ulap sa kanilang patingin. Verse 10, nang nakatitig sila habang siya ay itaas, narito, dalawang lalaking nakaputing damit ang tumayo sa tabi nila. Verse 11, sinabi ng dalawang lalaki, kayong mga lalaking taga-Galilea, bakit kayo nakatayo at nakatitig sa langit? Itong si Jesus na dinala mula sa inyo ay babalik din katulad ng pagpunta niya sa langit na inyong nakita. Amen. Gusto ko po itong i-emphasize. Ito po yung nagpahintay si Jesus sa mga disciple nung siya ay aakit na sa langit. Natandaan niyo po yung sabi sa verse 4? Ang sabi sa verse, anong sabi doon? Huwag kayong umalis sa Jerusalem. Huwag kayong umalis sa Jerusalem sa halip ay hintayin niyo ang pangako ng Ama na inyong narinig mula sa akin. That time, sinabihan na rin ng Jesus sa mga disipulo na maghintay sila. Oops, wait. Wala kayong ibang gagawin, hindi kayo aalis, maghintay kayo. Sa panahon na yun, kapag sinabi sa'yo ng Lord, oops, huwag kang gagalaw, wala kang gagawin, chillax ka lang,
maghintay ka? Ano ba yung mararamdaman mo? Kasi sila nagtanong sila eh. Diba? Muli niyo po bang itatatag ang kaharian ng Jerusalem? Kasi nga, hindi nila alam kung ano mangyayari sa kanila right after na maghihintay sila. Diba? Kung ano bang mangyayari sa kanila that time. Pero anong sagot ni Jesus sa kanila? Anong sagot ni Jesus? May mga bagay sa buhay natin na ang Diyos lang ang nakakaalam. At hindi natin alam kung ano yung mga bagay na mangyayari. Pero nagsabi na si Jesus sa kanila na ang tinitiyak lang ni Jesus na magkakaroon sila, kasama nila ang banal na spirito at makikita nila yung pwedeng gawin ng Panginoon sa kanilang mga buhay. Diba? Kaya nga sabi doon sa verse 8, diba? Kayo ang magiging patotoo sa akin sa Jerusalem. Sinabi sa kanila. Kapag sinabi sa iyo ng Lord ngayon, anak, wait ka na. Kasi darating yung time, makikita ng mga tao sa paligid mo kung paano kita inaangat. Kung paano mo papabuhay ang buhay mo. Maniniwala ka ba sa Lord? Yes, amen. Pero, kaya mo bang maghintay? Ang tanong. Kasi kung hindi mo kaya maghintay, hindi mo masasabing amen. Maybe, Lord, not sure. Hindi pa mo alam. Tama? Totoo yung reaction natin nun bilang isang tao. Pero i-encourage tayo ng Lord. Each every one of us right now because alam ng Panginoon ang bawat isa may hinihintay. Amen? Alam ng Lord na ang bawat isa mayroong dinidesire. Alam ng Lord na marami nang naiinip. Kaya sabi ng Lord, anak, wait. Stay put, maghintay ka. Amen? So, alamin natin ngayon kung ano ba yung mga yung mga benefits ng paghihintay sa Panginoon. Okay, number 1, waiting on the Lord requires patient trust. We live by the adage, don't just stand there. Do something when God often says to us. Do something. When God often says to us, don't just do something, stand there. Marami po tayo sa mga buhay natin, lalo na sa mga Pilipino, ang maraming kasabihan. Ang mga Pilipino daw maraming kasabihan. Tama po, simula sa bahay, sa mga anak, sa lahat ng klase ng buong pamumuhay ng Pilipino, tayo mga Pilipino ang laging may kasabihan, bawal magwalis tuwing gabi. Diba? Bawal maligo. Kapag may patay, may marami tayong mga kasabihan, tayo mga Pilipino. Kaya pag pumunta ka ng ibang bansa, pinagtatawanan tayo ng mga taga-ibang bansa eh. Ano daw sabi nila? Ano daw ba yung mga Pilipino? Kasi tayo ay punong-puno ng kasabihan. At isa sa mga kasabihan ng mga Pilipino, huwag kang tumayo dyan, gumawa ka. Amen? Huwag kang patanga-tanga dyan, kumilos ka. Huwag kang tatamad-tamad dyan, hindi babagsak ang bunga ng mangga. Sino to? Sino ito? Si Juan naman. Diba? Pero, may mga pagkakataon sa buhay natin na sinasabi ng Lord, huwag ka munang gumalaw, tumayo ka muna, hayaan mo muna ako. Amen? Tama po ba? Don't just do something. Wala ka munang gagawin. Diyan ka lang. Chillax ka lang muna dyan. Hindi ko sinabi huwag mo magtrabaho Hindi ko sinabi maging tamad ka. Magkaiba yun. Magkaiba yun. Pero ang sinasabi dito ng Lord, kailangan mo munang maghintay at kailangan mo munang hintayin ang instruction ng Panginoon bago ka gumalaw. That's why waiting on the Lord requires patience and trust. Kailangan mong mahabang pasensya at pagtitiwala sa Panginoon kapag sinabi sa iyo ng Lord na maghintay ka.
sinabi na ng Lord na maghintay ka, maraming beses na ganyan eh. Sabi ng Lord sa akin noong una, wait ka lang. Huwag mo muna bubuksan yung diwatorya, huwag ka lang. Siguro mga one day, na-realize mo, sige nga, maghintay ako. Eh, kinabukasan, nag-iba yung shift ng mood ko. Di, Lord, kailangan kong buksan to kasi kailangan kong magtrabaho, kailangan kong buhayin yung pamilya ko, kailangan ng ganito, kailangan ng ganyan, blah, 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 etc. Eh, sabi ng Lord, ang Lord naman, hindi naman pakialam, pero ang Lord sa buhay natin, that's why we have a free will. Eh, di sabi ng Lord, sige, ayaw mo makinig sa akin, eh, di gawin mo lahat na gusto mo. Binuksan natin. Anong ending? Sinara din ng Lord. That's why lagi ko pong sinasabi sa inyo, hindi sa lahat ng bagay, lagi tayo impulsive sa mga decisions na meron tayo. You know what is impulsive? Laging mapusok sa lahat ng mga desisyon na meron ka. Kaya bata ka man ngayon, kaya matanda ka man ngayon, may mga desisyon tayo sa buhay natin na lagi tayo impulsive, kaya lagi tayo napapahamak. Amen? Kaya afterwards, kapag pumalpak yung desisyon mo na yon, you will blame God. Pero sinabi ng Lord, huwag ka muna dyan. Hindi pa yun yung timing para sa'yo. Pero mabalik ka, eh di pinagbigyan ka ng Lord. Amen? Waiting means that we give God the benefit of the doubt that He knows what He is doing. Waiting means that we give God the benefit of the doubt that He knows what He is doing. Minsan napakadaling magtiwala sa katabi natin, tama? Pero pagdating sa Panginoon, napakahirap magtiwala. Amen? Kapag meron tayong mga kanegosasyon sa mga businessman dito, kapag napangakuan ka na, sige bukas, big deal na tayo, close deal na tayo, lagi tayong nagtatras sa kanila. Tama, napakadali, ay naku, yes, okay na itong deal na to. Pero pag kay Lord, napakahirap magtiwala. Bakit? Kasi minsan, iniisip natin na, hindi ko naman nakakita si Lord. Mas malaki pa yung tiwala natin sa tao kumpara sa Panginoon. Amen? Kaya kapag ikaw, doon sa close deal mo, naghihintay ka at na-disappoint, di natuloy yung close deal mo, you are disappointed. Why? Kasi mas malaki ang tiwala mo sa mga tao kasi sa Panginoon. Pero ang sabi ng Lord ngayon, bigyan mo ko kahit benefit of the doubt. Benefit of the doubt na nga lang eh. Diba? Bigyan mo ko kahit onting benefit of the doubt na may ginagawa ako sa buhay mo. Alam ko ang ginagawa mo sa buhay. Alam ko ang pwede kong gawin sa buhay mo. Amen? Give the benefit of the doubt. Ayan na, hindi na sinabi ng Lord na sigurado magtiwala ka. Sabi na ng Lord, benefit of the doubt. Parang si Lord po yung nagsabi sa'yo na, oops, kahit onting tiwala, bigyan mo ko ng pagtitiwala na alam ko na may ginagawa at may kaya akong gawin sa buhay mo. Why? Because actually, alam ng Panginoon na mas madali tayong magtiwala sa tao kaysa sa Panginoon. Pero sabi sa iyo ng Lord, yung paghihintay mo, alam ng Lord yan. Actually, alam ng Lord ang ginagawa niya. Minsan, huwag tayo masyadong panadesisyon at lagi tayong pakialamero sa ginagawa ng Panginoon sa buhay natin. B. Waiting is God's way of seeing if we will trust Him before we move forward. The trust is a patient trust, whether it has to do with our relationship, our finances, our careers, our dreams, or our churches. We have to trust that God knows what He is doing. Okay. Waiting is God's way of seeing if we will trust Him before we move forward. Ang paghihintay mo daw, pinapakita mo daw na nagtitiwala ka sa Panginoon bago ka kumilos. Amen? Hindi nauna ka na kumilos bago ka nagtiwala sa Lord. Balik-balik yun. Yung mali tama, Pastora Kay. Waiting pala, maghintay ka muna para maghintay ka muna na makita mo, maghintay ka muna para makita ng Panginoon na nagtitiwala ka sa Kanya bago ka kumilos. Hindi pala kumilos ka muna bago ka magtiwala sa Kanya.
Why? Kasi kung kumilos ka na, at hindi naman yun ang plano ng Lord para sa'yo, hindi yan mangyayari. Masasayang lang lahat ng effort na meron ka. Sa lahat ng aspeto ng ating buhay, nakalagay dito, relationships, finances, career, mga pangarap o dreams, sa loob ng simbahan, we need to trust first na alam ng Lord ang ginagawa niya sa bawat isa. Kaya kapag naghihintay ka, ibig sabihin, alam ng Lord na nagtitiwala ka sa Kanya. Totoo naman eh. Di ba? Kaya hindi ka makapaghintay kasi nagda-doubt ka sa Panginoon na kaya niya bang gawin, kaya ikaw ang gumagawa ng mga first move. Tama? Kasi kung hindi ka gagawa ng first, kung kaya mong maghintay doon sa leading sa'yo ng Lord, hindi ka muna gagawa ng anything na decisions o first move. Why? Kasi you're waiting for a signal. For a go signal. Okay, number 2. Waiting on God reminds us that God is in control. Waiting on God reminds us that God is in control. Sino lagi, di ba, sa Facebook, God is in control. Kapag may problema, ang bawat isa ang lakas mag-encourage, no? Hello? Ang lakas mag-encourage kapag hindi mo nararamdaman yung problema ng isa, kapatid, maghintay ka muna kasi kapag nila God is in control sa buhay mo. But when tayo na, yun nandun sa sitwasyon niya, nakakalimutan na natin that God is in control sa ating mga buhay. Tama, mali? Amen? Waiting reminds me that you are not in charge. Kapag naghihintay ka, lagi mong tatandaan na hindi ikaw ang in charge dun sa nangyayari sa buhay mo. Amen? The real issues of life, I'm not just waiting around, I am waiting on God. Yun yung dapat sa ating mga personal na buhay, hindi lagi ikaw yung naghihintay kung hindi si Lord. Naghihintay ka sa Panginoon, hindi ka naghihintay sa ibang bagay. Kasi karamihan sa atin, most of us, humans, lagi tayong naghihintay sa mga bagay. Pero nakalimutan natin na maghintay sa Panginoon. Kaya nga sabi ni, therefore I can trust His wisdom and His timing. I can trust His wisdom and His timing. So magkasama yan. Alamin mo kung ano yung parang yung kalooban, yung karunungan ng Panginoon para sa iyo at yung kanyang timing para sa iyo. Hindi pa pwedeng alam mo yung wisdom, alam mo yung plano sa iyo ng Lord pero hindi mo kayang maghintay. Kasi kahit alam mo ang plano ng Lord sa iyo, pag hindi mo kayang maghintay, walang sense yun kasi hindi naman din mangyayari. Kaya di ba karaman dito, kapag nagpa-promise si Doc Marlon, we're just waiting, we're just holding on that prophecy. If whether it will happen or not, but we're just waiting on that prophecy. Dapat gano'n din tayo, we need to know yung timing ng Panginoon sa ating mga buhay doon sa mga promise ng Lord para sa iyo. Dapat meron tayong confidence na alam mo na darating ang panahon na kapag para sa iyo ay para sa iyo, kapag will ng Lord, walang makakasara nun, walang makakahal nun dahil tango yun ng Lord sa buhay mo. If it's yours, it is yours. Pero pag hindi yun para sa iyo, hindi yun para sa iyo. So learn to wait and learn to trust on His timing. Amen? Huwag mo masyadong pinuforce yung sarili mo. Huwag mo masyadong pinupush yung sarili mo sa mga bagay na alam mo naman na hindi mo naman alam yung mga sagot. Because time will come, you will pray. Time will come, maghihina ka sa Panginoon. Manghihina ka, mawawala ang tiwala mo sa Panginoon. Kapag ganun yung attitude na meron tayo, kapag lagi tayo nauuna sa plano at sa timing ng Panginoon. Waiting reminds me that you are not God. Yun ang sinasabi ko, hindi tayo Panginoon.
As a man, we want to fix things. Diba? Ito na naman tayo. Lagi natin pinakailaman ng lahat na nangyayari sa ating mga buhay-buhay. Buhay ng kapitbahay. Buhay ng problema ng kahit na sino. Diba? We want to fix things. We want to fix my problems. We want to fix your problems. Relationships, conflicts, career. Sa loob ng church. Fixing and controlling situation in people is like trying to expedite the rising of the sun. From time to time, I have to be reminded that I am not God. Dapat sa sarili mo, lagi mong sinasabi, Lord, hindi ako Diyos, hindi ko kayang kontrolan yung mga bagay na nangyayari sa buhay na meron ako sa buhay na nasa paligid ko. Amen? Waiting, isa yun sa paghihintay mo na may mga bagay na hindi mo kayang ayusin. Hintayin mo yung tamang timing ng Lord para sa mga bagay na dapat kayang ayusin ng Panginoon. Kasi kahit anong ayos mo dyan, hindi maaayos yan. Magkakaproblema ka lang dyan. Diba? May gusto kang ayusin tao, hindi mo talaga maaayos yan. Kahit iupupo yung tao na yan sa pader, hindi mo maaayos yan, kapatid, believe me. No, it will not change. You need to wait for the right timing para sa mga tao na yun na ayusin sila ng Lord. In your situation, ganun din. Situation mo sa buhay mo, kung medyo parang down ka, wait for the right timing paano aayusin ng Lord yung mga bagay na problema sa buhay mo. You know what will happen to us? Dahil sa business namin, pinipilit namin ayusin, nagkaroon kami ng mga loans. Hanggang sa tinatapalan ko yung mga loan na yun. But there is something sa puso ko, sinasabi sa akin na Lord, hintayin mo yung right timing ko para dyan. Pero dahil mas masyado tayong magaling sa Panginoon, dahil meron tayong mga sariling desisyon sa buhay natin, ano nangyari? Failed. That's why God is encouraging you right now. May mga sitwasyon sa buhay mo na hindi mo talaga maaayos yan, kapatid. You only need to wait dun sa right timing paano susolusyonan ng Panginoon yan. Kasi kapag si Lord ang gumawa dyan, instant yan, ayos yan, wala kang problema. Amen? Kaya nagkakapatong-patong ang problema ng isang tao. Bakit? Kasi lagi tayo nauuna doon sa timing ng Panginoon kung ano ang plano niya para sa atin. Kaya kapag pumatong-patong na yan, bombarded ka na. Masakit na ulo mo, gusto mo na mag-suicide, gusto mo na tumalikod sa Panginoon. Bakit? Kasi hindi naman kasi yun yung pinagagawa sa iyo ng Panginoon eh. Ang sabi ng Lord, magtiwala ka sa akin, maghintay ka sa tamang timing para ako ang magsusolusyon niyan, hindi ikaw. Kasi kapag ikaw ang nagsolusyon niyan, mapapagod ka lang. Amen? Your job is to be a watchman. Ang trabaho ko ay maging watchman lang, magmasid ka doon sa kayang gawin ng Lord sa'yo. Na habang ikaw ay nagiging watchman, nagmamasid ka, may confidence ka sa buhay mo na kayang gumawa ng Panginoon sa mga expectation na gusto mong gawin sa'yo ng Lord. Amen? Hindi mo trabaho ang trabaho ng Diyos, no, kapatid. Hindi natin trabaho ang trabaho ng Lord. Amen? That's why every time na pag sinabi sa iyo ng Lord na may gusto kang ayusin sa isang sitwasyon na meron ka, ang lagi pag sinabi sa iyo ng Lord, oops, wait ka lang. Matuto kang maghintay, matuto kang magmasid. Kasi hindi mo yan maaayos ng ikaw lang. No, you will not. Dahil hindi ikaw ang Diyos. Kasi may kayang gawin dyan ng Lord eh, sa sitwasyon na meron ka. Yes, exactly. Baka ngayon, nandun ka lang sa level na medyo parang feeling mo stagnant ka. Pero kasama yun doon sa proseso ng paggawa sa'yo ng Panginoon sa buhay mo. Kaya ka stagnant. Hindi ka stagnant dahil wala lang. Kaya ka stagnant ng Lord sa sitwasyon na yun. Bakit? Kasi gusto niya na mas maging mamolde ka doon sa mas magandang kalalagyan ng buhay na meron ka. Kaya ka stagnant
Amen? Kaya ka-stagnant ngayon, kaya huwag mong sisihin yung buhay mo kung feeling mo parang walang nangyayari sa buhay mo. Kasi it's a part of your life na kaya hinahayaan ng Lord na stagnant ka dyan. Kasi kapag nagdesisyon ka at inalaw niya yung mga bagay ng desisyon mo, pwede kang mapahamak doon. Kaya kung stagnant ka, magpasalamat ka sa Lord ngayon. Kasi Lord, buti na lang medyo nandun ako sa safe place. Feeling mo hindi safe place ang stagnant. Yes, totoo naman kasi feeling mo walang nangyayari sa buhay mo eh. Feeling mo wala nang kwenta yung buhay mo. Feeling mo nandun ka na lang sa sitwasyon na parang hindi ka na makaalis. But you know what? Exactly, pasalamat ka sa Lord dahil nandun ka sa stagnant na yan. Bakit? Kasi habang nandun ka sa stagnant na yan, nararamdaman mo na dapat may kapayapaan ka. Kasi sa stagnant na yan, pinaparelax ka lang ng Lord. Okay? Nire-relax ka lang ng Lord. Kasi kung hindi ka stagnant, gawa ka ng gawa, gawa ka ng gawa, gawa ka ng gawa, mapapahama ka, hindi mo na alam. Amen? Kaya sometimes, learn to appreciate yung stagnant ng buhay, stagnant ng sitwasyon sa buhay mo. Why? Kasi nandun ka sa safest place na inilalagay ng Lord sa iyo ngayon sa sitwasyon na to. Kaya huwag kang magtaka kung paano feeling mo walang nangyayari sa buhay mo. No. God is actually do something. Kinakrap ng Lord yung buhay mo. Kaya nga all things work together for good. As a Christian, as a child of God, all things work together for good. Kaya pangit yung nangyayari sa buhay mo. Kaya maganda yan. Kaya stagnant ka. Kaya walang nangyayari sa buhay mo. Kasama yan sa part ng buhay na meron ka. Doon sa journey na pinagdadalan sa'yo ng Lord. Dahil alam mo na darating ang time, you will see your breakthrough. Amen? Number 3. Thank you, Pastora G. Sa napakagandang libon. Ang aga ng pa-Christmas mo, Number 3, waiting on the Lord allows God to do His work. Okay, kapag naghihintay ka sa Lord, hinahayaan mo na gumawa ang Panginoon sa buhay mo. God's timing is best. Alam natin lagi yan. Alam natin na ang laging timing ng Lord ay maganda. Mas hindi pala maganda. Best, hindi better kung hindi best, pinakamaganda. Meron po isang, ito sa Habakkuk 2, verse 1 to 3, meron isang prophet doon na nag-question sa Lord, nagko-complain siya. Para tayo, lagi tayo nagko-complain sa Lord. May mga tayo sa pag napapagod na tayo, nagko-complain tayo sa Lord. Pero alam niyo po ang maganda dito, dun sa Habakkuk 2, verse 1 to 3, ang sabi ng prophet ay, I will stand at my guard posts and station myself on the lookout tower. I will watch to see what he will say to me and what I should reply about my complaint. So nagreklamo na yung prophet. Siguro baka pagpunta rin siya, hindi niya alam kung ano ba yung may answer pa doon sa pinapanalangin niya. Pero alam mo, sabi ng Lord sa kanya, the Lord answered me, write down this vision, clearly inscribe it on a tablet, so one may easily read it. O, di ba, pinasulat pa ng Lord sa kanya, yung mga vision na yon, para mas madali daw mabasa ng mga tao, mas makita ng mga tao. Ano sabi? For the vision is yet for the appointed time. It testifies about the end and will not lie. Though it delays, wait for it, since it will certainly come and not be late. Unawaan nyo? Pinaalala doon sa prophet na kapag yung vision na yun o yung prophecy na meron ka, meron niyang kanya-kanyang panahon, may nakatakdang panahon yan, appointed time. At hindi yan matatapos nang hindi nangyayari at hindi yan kasinungalingan. Though it delays, although matagal, sabi ng Panginoon sa kanya, wait for it, maghintay ka,
Since it will certainly come and not be late. Kasi para sa Lord, hindi yun late. Yun yung tamang timing para sa'yo. Feeling mo lang late ka na, pero ang totoo, para sa Lord, yun yung timing na para sa'yo. Yun yung the best time na ibibigay sa'yo ng Lord. Dahil alam niya na yun yung time mo para mas lalo mong makita yung pangako sa'yo ng Panginoon. That's why God's timing is best, not your timing, not our timing. Amen? Kasi karamihan sa atin, kapag meron tayong mga goals, sino to, 5 years from now, 5 years from now, dapat ito na ang aking narating. 3 years from now, dapat meron na akong ganito. 5-10 years from now, dapat ito na yung mga certain. Meron tayong goals, meron tayong plans, yes. Pero ang sabi ko nga sa inyo, ang tamang timing pa rin ng Lord, yun pa rin yung tama para sa Kanya. Hindi yung timing na meron ka. Amen? B. God is working. During those times, we wait patiently on the Lord. We know that deep down, He is working. When it may be underneath, hidden deep in our character, in due time, God will reveal everything He's grown in us. Those who wait will never be put to shame. We will never be disappointed. Okay. Yung ganda na sabi ng Lord, diba? Those who wait will never be put to shame. And we will never be disappointed. Yun ang pangako ng Lord. Ang pangako ng Lord, kapag naghintay ka sa tamang timing para sa iyo ng Lord, hindi ka na ipahihiya at hindi ka matidisappoint. Kaya tayo natidisappoint kasi hindi pa yun yung right timing para sa iyo. Amen? Kaya tayo natidisappoint kasi hindi pa yun yung time for you. It's not your time to shine pa, sabi nga. But wait for the Lord. Because sabi ng Lord, hindi ka niya ipapahiya. Hindi ka niya ipapahama. Kung hindi, mas makikita ng mga tao na may kayang gawin ng Lord sa buhay niya. Amen? Remember yan, mga kapatid. Don't be rushed. Sayang wala si Brother Jet, no? Kagabi habang binabasa ko to, sabi ko, naalala ko na naman si Jet ang laging pumapasok sa isip ko. 4. Waiting on God increases my strength. Increases your strength. Habang naghihintay ka sa Panginoon, mas lalo kang lumalakas. Dapat kapag naghihintay ka, dapat mas lalo mong ine-encourage yung sarili mo na maging malakas. Hindi dapat na ikaw ay bumababa o nawawala ang pananampalataya mo sa Panginoon habang naghihintay ka. Ang isang Kristiyano, kapag naghihintay, dapat mas lalong tumataas ang faith sa Lord. Naalala ko nung ako ay nakulong sa Japan, sabi sa akin, 7 days lang daw ako. That time, si Kentaro ay baby pa. 1 year old pa lang, 7 months pa lang si Kentaro that time. Sabi sa akin, nung mga pulis doon, 7 days ka lang. Isang linggo, kaya mo po pagtiis. Pagdating ng 7 days, nagpe-pray na ako sa Lord. Lord, alam ko today makakalaya na ako sa 7 days, expected ko. Pagharap ko sa prosecutor, sabi sa akin, ay, sorry, kailangan mo mapag-extend another 1 week. 14 days na, balik ako dun sa selda ko. Sabi ko, Lord, isang linggo lang, tapos naging 2 linggo. Paano to? 14 days na. Pagdating ng 14 days, sabi sa akin ng isang polis, okay lang yan, 2 weeks ka lang dyan, 2 weeks ka lang. Pagdating ng mismo, tinawag na naman ako ng prosecutor, expected ko lalabas na ako. Hindi pa rin ako nakalabas, in-extend ulit another 7 days. Alam niyo po, nandun ako sa kulungan, nagpe-pray ako sa Lord. Lord, bakit kailangan kong maranasan ito? Alam niyo kung bakit ko naranasan yun?
Kasi pinapatatag ng Lord yung pananampalataya na meron ako sa Kanya na may kayang gawin ng Lord kahit nandun ako sa loob ng kulungan. And you know what? Habang ako ay lagi nananalangin sa Panginoon, ang katabi ko lang ay libro, Bible. Yun na, pwede kong dalhin doon, Bible. At yung book ni Joseph Prince na 100 Days Favor. Exactly 100 days. 35 days. 1.5 months na nakalabas ako. But you know what? They never expected na makakalabas ako. Lahat ng mga pulis doon, hindi nila alam. Kahit nga ako sa sarili ko. Kasi yung mga nakasama kong nakulong, umabot sila ng 3 buwan, 4 na buwan. Kasi nga kami ay may problema sa papel at may mga pineke namin yung papel. So lahat nung nahuli kami, lahat sila, kasama ko pa yung boss ko matatawag sa boss ko Sabi ng boss ko, kasi ako yung damay-damay na to, dinamay na ako Di damay-damay na, sinubong ko na lahat. Wala akong tinago. Nahuli din yung boss ko. Nagkita kami sa police station Sabi ng boss ko, sino nagsumbong sa akin? Ikaw nagsumbong daw. Sabi ko, wala na. Sabi ko, damay-damay na to. Dito na rin ako. Itatamay na rin kita. Paglabas ko dun sa kulungan, alam niyo lahat sila. Almost 90 days, 3 months, 4 months. Pero ako, 1.5 months. Alam niyo po, hindi ko alam na makakalaya ko. It's just only a dream na pinakita sa akin ng Lord. Ako yung makakalabas na. Pero that time, bago ako mananaginip noon, anong sinabi sa akin ng Lord? Kailangan mo tapatan. Yung pananampalataya na meron ka. At alam mo, everything, walang bintana Ang narinig ko lang yung bag mo kasi sa Yokohama ako na nakulong, hindi sa Tokyo. Sa Yokohama, likod nun, pier, tapos dagat. Ang maririnig mo lang doon, yung tunog ng barko. Kapag alas 6, alas 12, alas 6, yun lang yung oras kasi walang orasan So alam mo na, pag gising mo, alam mo na alas 6 yun kasi dumahaw na yung barko. Alas 12, dumahaw na ulit yung barko. Alas 6, dumahaw na yung barko. That time, sabi ko dun sa kulungan, habang ako'y nakatawid kasi walang bintana. Alam mo yung walang bintana Pag nasa kulungan ko, walang bintana, walang fresh air. Wala talaga. Pero alam mo, habang nagtitiglan ako, sabi ko sa Lord, kung paano mo tinanggal ang bundok sa Biblia at tinapon mo sa dagat, ganun din ang ayaw mong gawin sa sitwasyon na meron ako. Every day, lagi ko yung lagi kong binubukas yun sa bibig ko. Wala pala yung since day 1 na nakulong ako hanggang 35 days. Nandun ako sa kulungan. Minsan gumigive up na ako. Lord, nakakapagod maghintay. Lalo palang nakakapagod maghintay sa kulungan. Guys, ikaw maghihintay ka. Kasama mo yung mga kapatid mo, mga pamilya mo. Nagagawa mo lahat, maghihintay ka lang. But actually, kapag ikaw nakulong, nakakapagod maghintay kasi wala kang nakikita. Walang resulta, hindi mo alam. Pero doon pinatatag ng Lord yung faith na meron ako, na kung ano man ang mangyari, kaya ng Lord na itapon niyang bundok na yun sa gitna ng dagat. And you know what? Eventually, right now, sa sitwasyon na meron kami ng Libisha, kapag ako'y nangihina, laging nire-remind sa akin ng Lord kung nakulong ako. Why? Kasi sa kulungan nga, kaya mong magdeklara. How much worth yung malaya ka, kaya mong magdeklara, kaya mong maghintay. Alam mo, pag nasa kulungan ka, pa talagang mag-give up ka. Alam mo, sobrang favor lang sa akin ng Lord na makalabas ako ng 35 days. Halos lahat ng mga kasama ko at ang boss ko, 3 to 4 months sila. Yung ibang mga kasama ko, 3 months, tapos nung nasa kulungan sila, dinala pa sila sa immigration, another 1 month to 2 months sila. Ganun katagal. Pero you know what? What I've learned in that situation, mas lalo mong palalimin yung pananampalataya na meron ka. Dahil doon sa sitwasyon ng paghihintay mo, kayang gumawa ng mga kahimahing kayang gawin ng Lord sa buhay mo. Hindi lang natin ginagawa ngayon. Kapag stagnant ka, remember this, kapag stagnant ka, mas lalo dapat lumalabas yung pananampalataya mo sa Panginoon kasi wala ka nang pwedeng kapitan. During that time, wala akong pwedeng kapitan. Kasi wala nandun ako sa kulungan. Walang pwedeng bumisita sa akin. You know what? Si Kaya ko, 7 months, hindi ko siya pwedeng makita. Makikita ko lang siya, masisilayan ko lang siya doon sa salamin. At ang may dalaw man sa akin, 15 minutes lang. Ganon siya kahigpit sa Japan.
Pero doon pinakatag ng Lord yung pananampalataya ko habang naghihintay ako. At sinabi ng Lord sa akin, kapag may gusto ka at kapag may mga bagay na hinihintay ka, mas lalo mong palakasin yung pananampalataya na meron ka. Kasi doon sa pananampalataya na meron ka, doon sa lakas na binibigay mo sa Panginoon, meron ginagawa ang Panginoon doon sa buhay mo. There is a miracle when you are waiting. Kasi bakit? Kaya ka naghihintay. Kaya kasama paghihintay kasi naniniwala ka. Amen? When you are waiting, mas lalo mong pinaniniwala sa sarili mo na may kayang gawin ng Diyos sa buhay mo. Kaya alam niyo po, every time ng mga lately, habang ako ay maraming mga struggles sa buhay, hindi natatapos ang struggles sa atin bilang isang Kristiyano, lagi itong nire-remind sa akin ng Panginoon, anak, nung nandun ka nga sa kulungan, napakatindi mo. Ang tindi ng pananampalataya na meron ka. Bakit ngayon kasama mo lahat ng nasa paligid mo, hindi mo kayang magtiwala sa akin? Pero totoo po yan. Dito sa tayo mga Kristiyano, kapag naniniwala na lang tayo sa Lord, kapag nandun na tayo sa sitwasyon na 50-50 na tayo. Pwede ba tayo maniwala sa Lord yung hindi tayo 50-50? Kasi mas masarap maniwala sa Lord na hindi 50-50 yung sitwasyon mo. Amen? Pero biyan sa ating mga Kristiyano, mas gusto natin na kapag nandun na tayo sa problema, dun lang tayo maghihintay sa solusyon na meron tayo. Pero nire-remind tayo ng Lord, hanggat hindi ka pa nandun sa pinakababa na down ngayon, maghintay ka lang, magtiwala ka na sa Panginoon kasi mas may kaya akong gawin. At salamat sa Lord dahil lagi din nire-remind sa akin ito. Itong sitwasyon na nangyari sa akin 7 years ago, that was 2016. Ito yung dumating sa time na transition ng buhay ko na kung may kayang gawin ng Lord sa kulungan, how much more pa na malaya ka ngayon sa pabor na ng Panginoon, maghihintay ka lang. Amen? The time will come when those who wait on the Lord will soar. Ulitin ko, that time will come when those who wait on the Lord will soar. Kapag naghintay ka sa tamang panahon na ibibigay sa iyo ng Lord, asahan mo na lilipad ka at lilipad ka at walang makakapigil sa paglipad na meron ka. Amen po ba? Kaya kailangan mong maghintay. And lastly, God is the great mover. We are to push to work and we wait in patient trust, remembering that God is in control, doing His work and increasing our strength. We will experience the move of God on our lives and also dito sa ating simbahan. Kapag tayo ay natutong maghintay sa mga bagay na plano ng Diyos, mas lalo mapapakita ng Lord yung kakayahan niya sa buhay natin. God is the great mover. Hello! God is the great mover. Kaya niyang pagalawin lahat. O diba? Minsan nga asal si Jen, pagalawin yung baso. Hindi mo papagalawin ni Jen yung pag wala siya, pero ang Lord, kaya niya yung pagalawin niya. See? May kayang gawin ng Lord sa buhay mo, maghintay na lang. Huwag kang mapagod maghintay. Dahil kapag dumating yung timing na para sa'yo, magugulat ka at magugulat ang mga taong nasa paligid mo na hindi naman ito yun ah. Hindi naman ito si ano dati, pero bakit ngayon ganito na siya ah. We must live na maghintay sa Panginoon sa tamang timing para sa iyo. Amen? Huwag kang mapagod maghintay. Mas matakot ka, kapatid,
kapag ikaw ay nag-fail. Mas matakot ka kapag ikaw, mas mapapagod ka kapag ikaw ay nag-fail dahil natin yung inuunahan ang plano ng Diyos para sa iyo. Mas nakakapagod ang ma-fail kaysa maghintay. Totoo yun. Actually, one of my friend, natutuwa ako dun sa aking kaibigan ngayon, aking best friend, sooner, papasyal siya dito. Nakita ko siya kahapon na umati sa wish ko lang. Nanay yun naman ito, kilala yun nila ng Marlon. You know what? Natutuwa ako sa kanya kasi when I congratulate her yesterday, alam niya, sabi niya, Mami Kay, ito pala yung time na, ito pala yung tama pala na naghintay ako. Kasi sa ating karamihan, ang hirap maghintay. Simula 14 years old siya, nasa showbiz na siya, pero hindi siya nabibigyan ng break. Hindi siya nabibigyan ng break. But you know, kahapon, nagulat ako na andun siya sa wish ko lang. Siya yung pita ng wish ko lang dahil nag-viva na siya eh. Nag-GMA na siya. Nagpumirma siya ng Sparkle. At actually, lahat kami magkakasabay. You know what? Ako sa sarili ko, Lord, masaya ka para sa kanya. Pero hindi ako nainggit. Kung hindi parang, Lord, alam ko na darating yung time na para din ako doon. At alam niyo, sabi niya sa akin kahapon, kung ako mami, siguro kung nag-give up na ako. Kasi dapat nag-flight attendant na siya. Ayaw niya na. Ayaw niya na kasi feeling niya walang nangyayari sa career niya. Pero kahapon, nung siya inadmite sa wish ko lang, nakita ko, sabi ko, wow, ito na yung mga ala-alaga ko. You know what? Even kilala niyo yung sikat na si Yobab? Yung sa TikTok? Yung mataba? That is actually my friend, mga anak-anak ko yan sa Star Magic. Sooner or later, we will come here. Kasi talagang sila simula sa Star Magic, pinundasyonan ko sila sa Lord. At nung nakita ko sila na naging maganda yung mga career nila, sabi ko, there is always a timing and season talaga for each every one of us. Delayed ka ba, nakala mo ngayon, pero hindi ka delayed, laging may tamang timing eh. There is always a season at panahon. At natutuwa ako dahil yung mga bata na to na may pangarap sila, pero never silang nag-give up dun sa pangarap nila. Nakita ko yung magandang journey nila doon sa industry ng showbiz. At isa sa mga natutunan ko kahapon habang nag-uusap kami ng aking kaibigan, sabi ko sa kanya, alam mo, natutuwa ako sa mga kaibigan ko kasi lagi nila sinasabi sa akin, Mami, huwag kang mag-alala kasi meron timing na para sa'yo at malapit ka na. Kapag na-encourage, gusto rin sabihin sa'yo ng Lord, na ini-encourage ka ng Lord, malapit na rin yung timing mo, huwag kang bumigay. Huwag kang bumigay, kapatid. Malapit na yung timing na para sa'yo. Believe, yan yung sinasabi ng Lord. Worship team. Malapit na ang timing na para sa'yo. Hindi mo man lang makita yung oras ngayon. Hindi mo man makita yung kayang gawin ng Lord sa'yo ngayon. Pero kailangan mo manampalataya at maniwala at maghintay na yung timing ngayon ay malapit na para sa'yo. Sige po, tayong lahat ay tumayo. Minsan pa po tayo umawit sa Panginoon. Awitin natin yung awit ng pagsamba. At alam ko na marami tayong mga pagkakataon sa buhay natin na hinihintay sa ngayon. Marami tayong hinihintay na plano ng Diyos sa buhay mo. Pero kung ayaw mo kang umawit sa Panginoon at hindi ka ng pananampalataya,
sa amin, Panginoon. Lord, in spite of our waiting, we still believe, Father, that your grace will abound sa amin pong mga buhay. Hindi lamang, Panginoon, ang inyong pong biyaya, pagkos sa Diyos, ang inyong pong pabor ay patuloy na sasagana sa bawat isa po sa amin, Panginoon. Na habang kami, Panginoon, ay nasa proseso ng paghihintay, aming makikita, aming pong mararanasan, aming masasaksihan, Panginoon, ang pagkilos ng inyong pong mapagpalang kamay sa bawat aspeto ng aming pong mga buhay, Panginoon. Lord, sa aming pong paghihintay, alam namin, Panginoon, naririyan ka upang kami ay aliwin. Panginoon Jesus, ikaw ang aming dakilang mga aliw. Ang inyong pong pag-aliw sa amin, Panginoon, ay naririyan upang hindi kami huminto sa aming paghihintay, Panginoon, kundi kami ay magpatuloy, Panginoon Jesus, sa aming paghihintay. At sa aming paghihintay na ito, Panginoon, kasama ang aming deklarasyon na darating ang takdang panahon sa aming mga buhay upang aming maranasan ang katapanan, Panginoon, ng inyong pong mga pangako sa bawat isa po sa amin. Lord, as we wait upon you, we are going to declare, we are going to decree, Father God, that our new season is near. Nalalapit na, Panginoon, ang takdang panahon po ninyo sa bawat isa po sa amin. Ito ang aming sinasampalatayanan. Ito ang aming pinaniniwalaan. Kaya ito, Panginoon, ang aming idinideklara sa oras na ito. Kaya o Diyos, maraming salamat po. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Ang lahat ay magsabi na, Amen at Amen at Amen. Praise the Lord. Hallelujah. May I request of the ushers of the Holy Communion to come. And we are going to partake the elements of the Lord's Supper.